Isang araw, habang si Diana ay naghahanda patungo ng silid-aralan. Malilate ka na sa school. Opo, ma, papunta na! Morning, ma. Morning. Kain ka na, nak. Morning, Han. Ano ulam natin? Tinuruan, yung paborito mo. Ano ba? Masarap to ah. Halos. Okay na, tingin mo. Nak, may baon ka na? Wala pa po eh. Oh, ito, baon mo. Ay, ito din, nak. Idagdag mo para may extra ka na baon. Ay, thank you po. Punta na po ako, ma. Sige, ingat ka, nak. Bye po, ma. Pa. Sige, ingat ka na. Sorry. Okay ka lang? Okay lang. Pala. Anong section to? Ito? Section dito. Bakit? Taga dito ka rin ba? Oo. Ay, classmates pala tayo. Tara, sabay na tayo. Sige, sabay tayo. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Maayos at payapa pa ang takbo ng buhay ng pamilya ni Diana. Para bang walang anumang unos na kayang yumanig sa kanilang perpektong samahan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang araw, tumating ang balitang hindi nila inaasahan. Isang balitang parang kidlat na tumama sa kanilang tahimik na mundo. Ang balita na iyon ang naging simula ng dahan-dahang pagbagsak ng kanilang pangarap at kaligayahan. Ganun po ba? Sige, maraming salamat po. Dahil ko na ba? Nak, pasensya ka na. Ito na lang muna yung mag-enjoy ko. Medyo dikit kasi tayo ngayon eh. Sige mo, okay lang. Magkakasya ko na. Una na po ako. Sige, mag-iingat ka ha. Opo, ma. Han, Oh, pasensya na. Ito lang yung natira ko ulam. sige, okay lang. Naupo ka na. Kakain na tayo. Diana, dali na. Kakain na tayo. Kain na. Kain na. Pasensya na nak ha. Ito lang muna yung ulam natin. Pasensya na ka. Kunti lang yung binita ko ngayon eh. Okay lang po, ma. At least kompleto tayo. Dali, kain na nak. Habang pumasok si Diana sa kanyang kwarto, narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap tungkol sa pagkawalan ng trabaho sa kanyang ina at wala na silang pera. Kasi, Nag-iisip si Diana kung paano matutulungan niya ang kanyang mga magulang. muna ipon dyan kahit konti. Wala nga eh. Alam mo yung trabaho ko, mahirap. Kunti lang yung kinikita. Kahit na! Pagod na ako, Dexter! Paano yung pag-aaral ng anak natin? Saan tayo kukuha ng pera? Ako, hindi ba ako napapagod? Kakainom mo kasi yan! Kaya wala ka ng matira na pera! Diyan ka kasi magaling eh. Noong umaga nang papunta pa si Diana sa paaralan, hindi siya nanghingi ng baon sa kanyang mga magulang dahil alam niya na wala na silang maibigay pa sa kanya. Tara, sama ka sa amin. Kakain na lang muna. Busog pa naman ako. Sure ka? Busog ka pa? Ilang araw na ginagawa ni Diana ito, kaya nagdududa na si Kyle kung ano talaga ang nangyayari. Isang araw, nagtataka si Kyle kung bakit palaging tumatanggi si Diana
Kapag umaaya siya, nakakain sila sa labas. Napag-isipan niya na sundan si Diana at andun nalaman niya ang pinagdaraanan niya. Isang araw nakalipas, napag-isipan ni Kyle na ilibre si Diana tuwing pananghalian. Gusto mo? Sige, pili ka. Ito. Basta may tutulong mo. Ilang araw na ang lumipas at nagpatuloy pa rin si Kyle na tustusan ng pagkain si Diana. Habang ang sitwasyon sa bahay nila Diana ay lumala kada araw. Ano, Dexter? Lasing ka na naman? Wala na akong tayong pera, laklak ka pa rin ang laklak ng alak. Paki mo ba? Ikaw ang natong walang trabaho eh. Kaya nga, imbes na kumayod ka, naglalasing ka tuloy. Ay nako, di na lang ako sumasaya eh. Pambihira ka naman. 2, 3, go. May, ito nga muna, puro ka nila eh. Dexter, matauhan ka naman. Sabay-sabay na yung bayarin natin yung tubig, yung kuryente. Hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng pera. Napakawalang kwenta mo. Huwag mo bang maganyan-ganyan ha. Huwag mo masaktan. Paano nangyari? Ma! Ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Saan si Papa? Dahil sa problema nila sa bahay ni Diana, ay naging tulala sa klase at palagi siyang putla at walang lakas. Diana, okay ka lang? Napapansin ko kasi na malungkot ka eh. Hindi, parang masyadong mabigat na. Kailangan ko masabihin sa'yo. Yung pamilya kasi namin, nagkawatak-watak na. Kasi mama nawalan pa ng trabaho. Dahil sa sobrang bigat ng puso ni Diana, sinabihan niya si Kyle sa kanyang mga Diana, problema. halika. May tuturo ko sa'yo na diskarte. Saan tayo? Diana, tara. Saan nga? Basta, sundan mo lang ako. lugar na to. Saan tayo? Ito, Mads, uminom ka para mawala yung lahat ng problema mo. Ito, ininom Oh. ka. May cheeser pa. Sige na, Baka sige na. Ito na tayo. Pwede pa ito tayo. Sige na. Ito, Diana. Ito ang mga item na itinuturo ko sa'yo. Hindi ako sa ninyo. Sige na, pagka na. Sige na, Diana. Ayoko talaga. Sige na, Diana. Sige. Sa hindi inaasahang pangyayari, lumala ang problema ni Diana. Chloe, yung asawa mo, aksidente. Ha? Talaga? Hasan siya? Oo, andun. Tara. Ano nangyari sa'yo? Singa! Tumawag ka ng tulong! Tumawag ka ng tulong! Amazing ka! Gulong-gulo na si Diana at wala na siyang choice kung hindi pumayag sa inalok ni Kyle. Nagsimula siyang magdroga. Sa una ay kabado pa siya pero kalaunan ay na-enjoy niya din ang gamitin ito. Tila nawawala ang kanyang problema at mas nagiging mabuti ang kanyang pakiramdam. Unti-unting nagbabago ang pagkatao ni Diana. Ang dating mabait at tila inosente na dalagita ay natuto nang magsuot ng malalaswa na damit ngayon at maglagay ng makakapal na palamute sa mukha. Ang labi niya ay mapula na sa kakalagay niya ng lip tint. Siya ngayon naghahanda dahil aalis siya upang gumimik kasama ng kanyang mga masasamang impluensya na barkada.
Kalaunan ay nagkaroon na siya ng nobyo na nireto lang din sa kanya ng kanyang mga barkada. Mas naiimpluwensyahan pa si Diana na maging masama dahil sa kanyang nobyo na drug addict din. Isang araw, nalaman ni Diana na isa sa mga bumili sa kanila ng droga ay ang babae ng kanyang nobyo. Kaya humihingi siya ng tulong kay Kyle upang sugurin ito. Dala na rin ang epekto ng droga, kaya ginaganahan silang makipag-away. Hindi sinasadya na matulak ng malakas ni Kyle ang kanilang kaaway, na nagre-resulta ng pagabagok ng ulo. Napuruhan ito ng malala at tiningnan nila ito kung humihinga pa ba. Sa labis na kaba ni Kyle, nang mapagtanto na hindi na ito humihinga, tumakbo ito na at naiwan si Diana na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Naging suspect si Diana sa pagpatay dahil siya lamang ang naroon sa aksidente na naganap. Ms. Rindal, dahil sa mga ebidensya na nagpapakita at nagsasabi na ikaw ang pumatay sa biktima at ikaw ay gumagamit ng droga, mabibigyan kayo ng 25 taon sa bilangguan at magdusa sa iyong mga kasalanan. Your Honor, hindi po talaga ako ang pumatay kay Juliana. Oo, inaamin ko na gumagamit na ako ng droga, ngunit hindi ako papatay ng tao. Your Honor, totoo po yung sinabi ni Miss Diana. May mga ebidensya po ako dito na nagpapatunay na hindi po siya pumatay kay Miss De Leon. Pero ang ebidensyang laban sa iyo, Rindal, ay napakabigat. Wala talagang pagdududa na ikaw ang pumatay sa kanya. Sumalungat ka sa katapatan ng buhay ng iyong biktima at ito'y pinatay mo. At dahil sa mga ebidensyang ito, I am sorry, Ms. Rindal, but the court has decided. Ms. Rindal, ikaw ay makukulong sa bilangguan ng 25 taon para sa iyong mga kasalanan. I hereby declare that Ms. Rindal is guilty for all the crime she has done. Nak, kamusta ka? Bakit parang nangangalayat ka naman? Kumakain ka pa ba na maayos? Ito nga, maayos na lang. Pero hindi pa rin ako makatulog sa gabi. Nasisisi talaga ako sa mga ginagawa ko masama. Ayos lang yun, Nak. Malalampasan mo lang din yung pinagdaraanan mo. Magdasal ka na lang sa Panginoon na sana patawarin ka niya sa mga ginawa mong kasalanan. Eh, ito pala, Nak, may dala akong mga pagkain dito. Para makain ka naman. Pasensya na, Nak, wala pa ang papa mo. Nagpapagaling pa kasi siya sa ospital eh. Okay lang, ma. Inisita mo na ako dito. Sayang, Nak, no? Magpapasko na, pero dito tayo sa bilangguan magdidiwaw ng Pasko. Kaya nga, pasensya ka na. Okay lang yan, Nak. May plano din ang Diyos para sa atin. Anak, nakalimutan ko pala may papakita ako sa'yo. Pictures ng papa mo. Buti naman, nagpapagaling siya. Mga gumagawa pa nga rin ng kalokohan sa ospital para hihirapan na siya. Pagpalit talaga. Nagiging masiyahin pa rin. Sayang talaga, Nak. Sama-sama talaga tayo sa ospital. Wala ko dito sa bilangguan. Kaya nga, pasensya na na. Okay lang yun, Nak. Pasensya na din, ha? Nagkulang kasi kami ng papa mo. Hindi. Kasalanan ko din naman ito. Namumiyama kasi kami ng masyado sa pera eh. Hindi ka namin nagabayan. Napabayaan ka na namin. Pasensya na talaga, Nak, ha?
Pero promise, kapag nakalabas ka dito sa ospital, mamamasyal tayo sa mga mall. Promise yan, ma. O, promise. Nasa dulo na ako ng Panginoon. Akala ko wala nang ibang paraan kundi ang tumakbo palayo. Pilit kong tinakasan ang sakit, ang mga problema. Pero sa bawat hakbang palayo, lalo lang akong naligaw. Ginamit ko ang droga para takpan ang sugat sa puso ko. Pero hindi nito nagamot ang sakit. Lalo lang nitong sinira ang sarili ko. Nasaktan ko ang pamilya ko. Nawalan ako ng mga kaibigan. Iniwan ako ng mga taong akala ko'y kakampi ko. At sa huli, ako rin ang nagtaksil sa sarili ko. Ngayon, natutunan ko na ang mga problema ay hindi kailangan takasan. Harapin mo kahit masakit. Kasi sa bawat sugat, may aral. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataong itama. Kaya para sa mga kabataang tulad ko, huwag kayong sumuko. Kapag ramdam niyong nag-iisa kayo, humingi kayo ng tulong. Hindi kayo nag-iisa. At para sa pamilya ko, patawarin niyo ako. Alam kong hindi madaling tanggapin ang lahat ng nagawa ko. Pero gagawin ko ang lahat para buuin ulit ang tiwala ninyo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang kwento ko. Kahit anong bigat ng pakiramdam ko ngayon, pipiliin kong lumaban at mabuhay ng may pag-asa. One, two, three. Gipuntahan pa mo. Final na ni 1, 2, 3, go. Ayun, ramatayo ko na yung malabay. 1, 2, 3, go. Ito Mads, uminom ka para mawala yung lahat ng problema. Sige na. Sige na. Sige na. Wala na. Alam mo namang ikaw lang yung layo sa trabaho sa ating dalawa eh. Offensive side eye. 2, 3, go. Ate, Nye. i-close up. Kuya. Yan na. Sige, pakita yung lips. Pakita. Pakita. Stop. Si Bagabi. Stop.
Aron!